Punong-puno na ng hinog na bayabas ang magkabilaang bulsa ng salwal ni Carlo. Gusto pa sana niyang mamitas dahil marami pang hinog, kaya lamang ay wala na siyang paglalagyan pa. Nakalimutan kasi niyang magdala ng kahit na anong lalagyan. Kung sa bagay, hindi kasama sa plano niya ang mamitas ng hinog na bayabas ng araw na yon. May inihatid lamang siyang pera na bayad ng kanyang nanay sa isang kaibigan. Kaya nga lamang, sa dinaanan niya pauwi ay maraming bayabas na hindi tiyak kung sinong may-ari. Ang sabi ng iba ay kusang tumutubo ang mga yon, kaya kahit sino ay maaaring pumitas. Naglalakad na pauwi si Carlo at pumipito-pito pa. Masaya siya dahil marami-rami ang hinog na bayabas na nasa magkabilaan niyang bulsa. Habang naglalakad ay pakiramdam niya ay may nakasunod sa kanya. Kinabahan ng bata, lalo na't naging bali-balita ang pagkakaroon ng aswang sa kanilang baryo. Yun kasi ang kumakalat na usapan. Sinasabi ring meron ng pinatay ang aswang, kaya lang hindi pa rin naman niya nakikita, kundi balita pa lamang yun. Ipinagpatuloy na lamang ni Carlo ang paglalakad nang mapadaan siya sa lugar na may matataas na tumutubong damo. Huminto siya dahil pakiramdam niya ay nakasunod pa din ang anumang nilalang na kanina pa niya nararamdaman. Lumingon siya, subalit wala naman siyang nakita. Wala naman ah. Baka guni-guni ko lamang yun. Itutuloy ko na nga lang ang paglalakad ko at baka kanina pa ako hinihintay ng inay ko. Ipagpapatuloy na sana ni Carlo ang paglalakad nang biglang may sumulpot sa kanyang harapan at napasigaw siya sa takot. Ah! Aswang! Sa tindi ng gulat at takot na naramdaman ni Carlo ay hinimatay ang bata. Kaya naman, ganun na lamang ang labis sa pag-aalala ng nilalang na nanakot at ng gulat kay Carlo. Siya ay si Myong, ang kaibigan ni Carlo. Uy! Carlo! Gising! Carlo! Joke lang yun! Ano ka ba? Joke lang yun! Hindi malaman ni Myong ang gagawin dahil hindi pa rin nagkakamalay ang kaibigan. Tinapik-tapik niya ito pero ayaw pa rin magkamalay. Naisip ni Myong na may dala nga pala siyang tubig na inumin na nasa plastic bottle. Binasa niya ng tubig ang kanyang kamay, saka ipinunas ang kamay sa mukha ng kaibigan. Saglit lang ay nagkamalay na ito. Salamat! May malay ka na! Myong, ano ka ba naman? Ikaw ba yung sumusunod sa akin kanina pa? Oo. Bilis-bilis mo kasi. Bilis mo maglakad eh. Pero grabe ka, ginulat mo ko. Nakakasama ka naman ng loob. Ako nga ang dapat sumama ang loob sa'yo eh. Paano? Tinawag mo naman akong aswang? Paano hindi kita tatawaging aswang? Tinakot mo ko. Bigla ka na lamang sumusulpot. Eh kasi nga, ang bilis pa lumakad. Hindi kita maabutan eh. Dapat tinawag mo man lang ang pangalan ko. Ikaw talaga, oo. Siguro talagang plano mo akong gulatin, oh. Umamin ka, Myong. Madalas mo kayang ginagawa yun sa akin. Napangiti na lamang si Myong. Alam niyang bistado siya ng kaibigan. Sorry, Carlo ah. Huwag mo nang uulitin yun, Myong ah. Paano kung di agad kita nakilala at bigla kitang hatawin ng kahoy? O kaya naman atakihin ako sa puso at matepok ako. Eh di kasalanan mo. Kaya nga, nagsosoli na ako sa'yo eh. Okay, sige. Tatanggapin ko na ang sorry mo. Pero wag mo nang uulitin yun ha. O sige, pangako, hindi ko na uulitin. Siya nga pala, Myong. May mga bayabas ako dito. Heto, bibigyan kita kasi marami ako nakuha eh. Mahirap kung ako lang ang kakain ng lahat ng to, baka magtibi ako eh. Aba, oo nga. Mahirap kapag maraming bayabas ka nakain. Ang hirap dumumi nun. O ano, okay na ba sa itong ilang piraso ng bayabas? Oo naman, Carlo. Ayos na sa akin to. Salamat, Carlo ah. Ang bait-bait mo talaga. Kahit ganito ang itsura ko na pangit ako. Hindi ka
natatakot sa akin at okay lang sa'yo na maging kaibigan ako. Oo naman, no? Kasi mabait ka. Bakit nga lang? At nakakatakot ang itsura. Myong, alam mo, hindi importante sa akin yun. Saka yun din ang turo sa akin ng mga magulang ko. Hindi mahalaga ang itsura at panlabas ng anyo ng tao. Ang mahalaga ay ang kabutihan ng puso niya. Salamat, Carlo. Habang nag-uusap ang dalawang bata, ay nakarinig sila ng taong tila nag-uusap at merong hinahanap. Dalawang lalaki ang paparating. Nakita sila ng mga ito at nagmamadaling lumapit sa kanila. Sabi ko na nga ba matatagpuan natin siya dito sa kasukalan. Po, sino po matatagpuan niyo rito? Ang halimaw! Kaya lumayo ka sa kanya, bata. Halimaw ang kasama mo. Siya ang aswang na nakita tinahabol namin kanina. At siguro, nagbago lang ng anyo yan. Pero ayan mukha pa rin halimaw. Po, si Myong po yan. Hindi po siya halimaw. Kaibigan ko po siya. Nililin lang ka lang niya, halimaw siya. Tignan mo ang itsura niyan. Malamang isa siya sa mga aswang na nabibiktima rito sa nayon Hindi po ako aswang. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Huwag ka na magmangmangan pa. Ayan tinan mo, nagkakanda bulol-bulol ka pa. Hindi ka makapagsalita ng maayos dahil sa takot. Pero Manong, ganyan po talaga magsalita si Myong Hindi po siya masama. Hindi po siya isang halimaw. Ano bang di halimaw ang sinasabi mo? Ayan kitang-kita sa itsura niya na itsurang halimaw. Kaya delikado ka, bata. Baka mamaya niyan bigla ka na lang sagpangin at patayin yan. Hindi po ko halimaw. O sige na, kunin na ang halimaw na to at dadali natin sa liwasan para ipakita sa mga tao at doon patayin. Sandali po. Huwag niyo pong kukunin si Myong. Maawa po kayo sa kanya. Hinarangan ni Carlo ang lalaking papalapit kay Myong. Ano bang ginagawa mo, bata? Ba't ka umaarang dyan? Umalis ka dyan at baka madamay ka pa. Myong, umalis ka na, bilis! Tumakbo ka na! Agad namang tumakbo si Myong. Buong tulin ang pagkaripas niya ng takbo, papalayo sa dalawang lalaki. Bago pa nakasunod ang dalawang lalaki, ay naiharang na ni Carlo ang kanyang mga paa. Kaya napatid ang mga ito at nadapa. Masama ang pagkakadapa ng dalawang lalaki, kaya hindi agad sila nakatayo. Hindi na nakasunod pa ang mga ito. Mabilis na rin tumakbo papalayo si Carlo. Dahil mabilis na nawala ang dalawang bata sa kakahuyan, kaya hindi na nasundan pa sina Carlo at Myong. Nagkita ang dalawang bata sa may burol kung saan sila madalas maglaro. Humahangos ang dalawang bata dahil sa ginawang pagtakbo. Ay, Myong, ayos ka lang ba? Oo. Okay lang ako, Carlo. Salamat Iniligtas mo ako sa kanila. Ang mga lokong yun, gusto pa nilang kunin ka dahil halimaw ka raw. Ikaw daw yung aswang na hinahanap nila. Ang sasama nila. Gusto pa nila akong saktan at patayin. Sila nga tong mga mukhang halimaw dahil sa gusto nilang gawin sa'yo. Salamat talaga sa'yo, Carlo Wala yun, Myong. Magkaibigan tayo, di ba? Kaya ginawa ko yun. Dahil natitiyak na ng dalawang bata na ligtas na sila sa mga lalaking gustong kumuha kay Myong, kaya nagkanya-kanya na sila ng uwi. Umuwi na si Carlo sa kanila dahil nag-aalala na sa kanya ang kanyang nanay. Si Myong naman ay umuwi na rin sa kanyang lola Sufing na tiyak niyang kanina pa naghihintay sa kanya. Ikaw na bata ka. Pinag-alala mo na naman ako. Ikinuwento ni Myong sa kanyang lola Sufing ang nangyari sa kanila ng kaibigang si Carlo. Hindi ba kayo sinaktan ng mga lalaking yon? Hindi po, lolo. Saka tumakbo po kami. Makasasama talaga ng mga taong yon. Bakit po sila ganun? Sabi nila, mukha daw po akong halimaw. Isa daw po akong aswang. Kaya nga kabilin-bilin ako sa iyong bata ka. Huwag kang pupunta sa kung saan-saan. Kasi nga, maraming tao masasama at mapanghusga. Hindi ka nila maiintindihan na po.
Si Carlo po, mabait po siya. Kaibigan ko po siya. Oo nga, iba siyempre si Carlo. Kasi nga tanggap ka niya kung ano ka man at kung anong itsura mo. Pero yung ibang tao, hindi ka nila mauunawaan sa kaibang tingin nila sa'yo. Masama po sila, Lola. Kaya nga, umiiwas din ako sa kanila. Dahil iba rin ang tingin nila sa akin. Iniisip nila salot tayo. At dahilan ng kamalasang nangyayari dito sa kanilang baryo. Lola, natatakot po ko sa kanila. Huwag ka mag-alala, Biyong. Hanggat kasama mo si Lola, walang makikialam sa'yo. Hindi kita pababayaan na po. Salamat po sa inyo, Lola. Halika ka rito. Kumain na muna tayo at tiyak na gutom ka na. Naganda ko ng paborito mong ulam. Adobo po, Lola? Oo, kaya tiyak ako na marami ka na namang makakain. Nagtungo na sa kusina si Lola Sufing upang maghanda ng pagkain nila ni Myong. Mahal na mahal ng matandang babae ang kanyang apo. Kahit pa kinatatakutan at iniiwasan ito ng ibang tao o halos isumpa dahil sa itsura na luwa ang mga mata, malaki ang tenga at sira-sira ang ngipin na talagang katatakutan ng kahit na sinong unang makakakita rito. Pero ang pagmamahal dito ni Lola Sufing ay hinding-hindi matatawaran. Anak ni Belinda si Myong. Siya ang nag-iisang anak ni Lola Sufing. Inilihim nito ang pagbubuntis dahil natakot itong magalit ang ina. Kaya ang ginawa nito, uminom ng iba't ibang gamot, kasama na ang mga pinakuluang ugat ng halaman para makunan at mawala ang ipinagbubuntis nito. Yun nga lang, ay hindi yun ang naging epekto. Kaya ipinigtapat na lang ni Belinda sa kanyang ina. Natanggap naman ni Lola Sufing ang kapalaran ng kanyang anak. Isinilang ni Belinda ang kanyang anak, kaya lamang namatay siya pagkatapos na magsilang. Dahil sa pangyayaring yon, ay tanging si Lola Sufing ang nagtaguyod sa apo. Subalit, pilit niyang inilayo sa mga tao, kaya pinili niyang manirahan sa lugar na malayo sa karamihan. Sanhi nga yon ng kakaibang itsura ni Myong. Gayunpaman, ay lumaki itong isang mabait na bata. Nabubuhay ang maglola sa pamamagitan ng pagtatanim ni Lola Sufing at ipinagbibili yon sa merkado. Maagang umalis ng kanyang kubo kinabukasan ang matandang babae. Dala niya ang mga gulay na napitas sa kanyang mga tanim. Iniwan niyang natutulog pa si Myong. Ang pagkain ng bata ay nakahanda na sa lamesa. Ganun ang lagi niyang ginagawa kapag meron siyang pupuntahan. Madalang din kasi niyang isama sa mga lakad ng apo dahil nag-aalala siyang katakutan ng mga batang makakakita rito. Makakarinig lang din ito ng panglalait at pamimintas mula sa ibang tao. Ayaw niyang masaktan ang damdamin ng kanyang minamahal na apo. Nang magising si Myong, ay tinungo nito ang mesa. Kumain ito at maya-maya lang ay lalabas siya ng bahay. Makikipagkita siya sa kanyang kaibigang si Carlo, ang tanging niyang kaibigan na hindi nanghuhusga sa kanya. Masayang patungo si Myong sa bahay ng kanyang kaibigan nang sa paglalakad niya ay may mga tao siyang nakita. Hindi batid ni Myong kung saan galing ang mga ito. Nakita siya ng ilan sa mga taong naglalakad. Nagulat ang mga ito nang makita siya. Dinig na dinig niya ang sigaw ng mga ito. Tinawag siyang nakakatakot na halimaw. Tumatakbo ang mga ito patungo sa kanya. May hawak na sanga ng kahoy. Walang nagawa si Myong kundi ang tumakbo upang hindi siya abutan ng mga taong umahabol sa kanya. Mabilis siyang tumakbo na walang direksyon ang pupuntahan. Ang kailangan lamang niya ay makapagtago at iligtas ang sarili sa panganib na hatid ng mga humahabol sa kanya. Sa pagmamadali ni Myong, ay nasabid ang kanyang paa sa sanga ng kahoy na nakaharang at hindi niya yon napansin. Nadapa siya at sumubsob ang muka sa damuhan. Nagmamadali naman siyang pinuntahan ng mga taong humahabol at hinataw nila ang bata.
Aray ko! Tama na po! Tama na po! Bakit niyo po ko sinasaktan? Ano pong kasalanan ko sa inyo? Tila wala namang naririnig ang mga taong gumugulpi kay Myong. Wala silang awa dahil ang tingin nila sa bata ay isang halimaw na dapat patayin. Duguan at puno ng pasa ang sugat ni Myong ng lubayan ng mga tao. Mula sa hindi kalayuan ay nakita ni Lola Sofing ang mga pangyayari. Hindi siya makapaniwala kaya patakbong sumugod ito. Wag! Paawa kayo sa apo ko! Huwag niyo sasaktan! Narinig ng mga tao ang pagsigaw ng paparating na si Lola Sofing na tumatakbo. Kaya nagsipulasan ng mga ito at nagkanya-kanya na ng talilis dahil sa paglapit ni Lola Sofing. Agad na nilapitan ng matandang babae ang kanyang apo. Awang-awa siya sa itsura nito. Halos maligo ito sa sariling dugo. Maraming sugat at pasa. Walang nagawa si Lola Sofing kundi ang umiyak dahil sa awang nararamdaman para sa kanyang apo. Bakit nila ito ginawa sa'yo, apo? Napakasama nila. Daig pa nila ang isang halimaw. Lola, ang sakit. Ang sakit-sakit po. Bakit po ganun sila? Galit po sila sa akin. Wala naman po akong gawa sa kanila. Hindi na sila naawa sa'yo, Myong. Sama po nila, Lola. Ayoko sa kanila. Sama sila, Lola. Inalalayan ni Lola Sofing ang apo upang itayo. Saka inakay ito papauwi sa kanilang bahay. Hirap maglakad si Myong dahil sa sinapit sa pambubugbog sa kanya. Subalit pinagtiyagaan siyang alalayan ng matanda hanggang sa makarating sila sa kanilang kubo. Pinunasan ni Lola Sofing ang katawan ni Myong upang matanggal ang mga dugo na kumalat sa katawan. Naglaga din siya ng halamang gamot para itapal sa mga sugat ng apo. Habang ginagamot niya ang apo, ay ganun na lamang ang paghihirap ng kanyang kalooban. Hindi dapat dinaranas ng apo niya ang ganong kalupitan. Walang kasalanan si Myong para danasin ang ganoong bagay. Hindi niya kasalanan kung isinilang man siya nakakaiba ang kanyang itsura. Hindi niya yon ginusto. Kinabukasan ay pumasyal si Carlo sa bahay ng kaibigan. Nakita nito si Myong na may balot na tela ang ulo, maging ang braso. Ipinaalam din ni Lola Sofing ang nangyari sa kanyang apo. Awang-awa naman si Carlo sa kanyang kaibigan. Grabe na sila. Ang sasama talaga nila. Wala silang awa sa'yo, Myong. Hindi ko nga alam bakit sila galit sa akin. Hayaan mo. Parurusahan ng langit ang kagaya nila. Ayoko na makita sila, Carlo. Sasaktan nila uli ako. Akala naman nila ang gaganda ng itsura nila. Mas pangit pa nga sila sa'yo, Myong eh. Dahil ang papangit ng ugali nila. Bakit ba lagi nilang sabi na aswang si Myong? Di ba? Di naman ako aswang. Mabait ako. Di ba, Carlo? Oo naman. Kaya nga magkaibigan tayo eh. Sila ang aswang kasi sila ang masasama. Tama ka. Sila ang ugaling aswang. Dahil masasama sila. Masahol pa sila sa aswang. Mula nang sinapit ni Myong ang ganong karanasan, ay hinigpitan na ito ni Lola Sofing na umalis ng bahay. Papayagan lang niya ito kapag kasama si Carlo dahil alam niyang handang ipagtanggol ni Carlo si Myong. Samantala, patuloy na ginugulo ng napapabalitang aswang ang Baryo Recuerdo. May naging biktima ang halimaw dahil natagpuan nitong wakwak ang dibdib at nawawala ang mga lamang loob. Isa lang ang itinuturong may kagagawan, isang halimaw na aswang. Kaya pinaigting ng kapitan ng baryo ang pagroronda ng mga tanod dahil walang katiyakan kung saan at anong oras aatake ang halimaw na naghahatid ng lagim sa baryo. 2 lalaking dayo ang nagtungo sa tanggapan ng kapitan ng baryo.
magkaibigan na napadpad sa Baryo Recuerdo dahil sa mahalagang bagay. Ano kailangan nyo dito? Nais po namin mag-alok ng aming tulong, Kapitan. Tulong? Anong tulong naman yon? Dalabang kasi namin na nililigalig daw kayo ng aswang. Yan na nga malaking problema ko ngayon. Dahil meron na nga naging biktima nitong nakaraang gabi lamang. Pero wala pang nakikita o nahuhuli ang mga tanod na nagroronda. Posibleng alam ng mga aswang ang bawat galaw nyo. Hindi ko alam. Pero sino ba kayo? Saka ano ba itutulog nyo? Kapitan, ako po si Hidalgo. Ako naman po si Emil. At your service, Kapitan. Hindi sa pagyayabang mga manunugis kami dalawa. Ano ka ba? Manunugis ng aswang? Correct, Kapitan. At nais namin makatulong sa problema nyo. Pero wala kami maibabayad sa inyo. Hindi kami humihingi ng bayad, kundi misyon namin ang tumulong. Saka meron kaming negosyong itatayo sa baryo nyo. Siyempre ho, mahirap naman po magtayo ng negosyo kung may kinatatakutan ng mga tao at dapat mapanatag sila. Tama kayo. Kung talaga matutulungan nyo kami sa problema nitong baryo at mapapatay nyo mga aswang, ipagpapasalamat namin yon. Kaya magiging malaya kayo na makapagtayo ng sinasabi nyong negosyo, lalo na kung makatutulong sa mga taga rito. Maraming salamat po, Kapitan. Makakaasa po kayo na makakatulong po kami. Magtutulungan po tayo. Sapat na ang naging usapan na yun upang mabuo ang isang kasunduan sa pagitan ng kapitan ng baryo at ng dalawang dayo na sina Hidalgo at Emil. Nang makabalik na sa kanilang inuupahang tirahan ang magkaibigan, hindi maipaliwanag ang kasiyahang nararamdaman ng dalawa. Madali naman palang kausap ang kapitan dito. Dahil nga umaasa sila na matutulungan natin sila sa kanilang problema. Kung sa bagay, kaya hindi natin sila dapat biguin. Hahanapin natin ang aswang na sinasabi nila. Emil, dating gawi tayo. Alam mo na yun. Kinabukasan ay naglakad-lakad ang magkaibigan. Nagtanong-tanong sa mga taong naninirahan sa baryo. Nakibalita kaugnay sa umaataking aswang. Hanggang sa makakuha sila ng impormasyon. Sapat na siguro nalaman natin. Madali natin magagawa ng paraan to. Kailangan maipakita natin kay Kapitan na seryoso tayong tulungan sila at makita natin ang aswang. Nakikita mo ba matandang babaeng yun, Hidalgo? Oh, bakit? Siya ang aswang. Dahil nararamdaman mo, ganun ba? Nagkatawanan ang magkaibigan dahil kapwa sila nagkakaintindihan sa kanilang binabalak. Kaya sinundan nila ang matandang babae na kanilang nakita. Mukhang nakalata na siya sa pinag-uusapan natin, Emil. Oo nga no, pero gaya na sabi ko sa'yo, siya ang aswang. Ang babaeng nakita ng magkaibigang Hidalgo at Emil ay walang iba kundi si Lola Sufing. Galing siya noon sa paglalako ng panindang gulay nang makita siya ng dalawang lalaki. Nakaramdam si Lola Sufing na iba ang tingin sa kanya ng mga ito. Kaya nagmadali siyang lumakad upang umuwi na. Sinusundan ako ng mga lalaking ito. Bakit nila ako sinusundan? Ano kailangan nila sa akin? Nagpatuloy sa pagsunod ang dalawang dayo sa nagmamadaling si Lola Sufing. Abot-abot naman ang kaba ng matanda dahil hindi pa rin niya maintindihan kung bakit siya sinusundan ng mga ito. Naku po, bibilisan ko na lamang ang aking paglalakad. Kailangan mailigaw ko ang mga walang hiyang ito. Nang bilisan ni Lola Sufing ang paglalakad, ay binilisan din ni Hidalgo at Emil ang pagsunod. Hindi na nila inalis ang kanilang paningin sa matandang babae hanggang sa maramdaman na lamang ni Lola Sufing na tila wala nang sumusunod sa kanya. Salamat sa Diyos at wala na sila. Nailigaw ko na siguro. Mabuti naman at tinantanan na nila ako. Sinikap ni Lola Sufing na maging palagay na ang loob dahil wala na ang sumusunod. Hanggang sa makarating sa kanyang kubong tirahan, inabutan niya roon ang apong si Myong. Naghihintay sa labas ng kubo ang apo
nang dumating si Lola Sufing. Hindi pa maayos ang kalagayan nito. Masakit pa rin ang katawan, sanhi ng natamong pambubugbog. Napansin ni Myong na tila balisa ang kanyang lola na nagpapalinga-linga pa. May nangyari po ba sa inyo, Lola? Wala naman, Apo. Para po kasi kayong nababahala eh. May sumusunod po ba sa inyo? Ang totoo, Apo, kanina meron. Pero nailigaw ko na. Hindi na nila ako sinundan. Bakit po? Bakit po kayo sinusundan, Lola? Hindi ko rin alam, Myong. Pero wag na natin sila pag-usapan. Ay siya nga pala, may dala akong kakanin na paborito mo. Sumang magkayakap na may sausawa na matamis. Halika, pumasok tayo sa loob ng kubo at kainin mo na ito. Pumasok na sa loob ang maglola para makain na rin ni Myong ang pasalubong ng kanyang lola. Samantala, lingid kay Lola Sufing ay lihim pala siyang sinundan ng dalawang lalaki hanggang sa kubo nito. Hindi sila nailigaw ng matandang babae, kundi sadyang nagtago ang mga ito upang hindi makita ang ginawa nilang pagsunod. Dito nga siya naninirahan sa Kakahuyan, malayo sa mga kabayan. At nakita mo ang kasama niya, isang batang lalaki. Siguro apo niya. Ang pangit ng itsura ng bata, nakakatakot. Mukhang aswang, di ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, Hidalgo eh, aswang sila. Sa pagbabalik natin kay Kapitan, masasabi na natin na nakita na natin ang aswang. Kaya sa susunod ay pagpaplanuhan natin kung paano sila mapapatay. Kaya agad na ipinaalam ng dalawang dayo kay Kapitan ang tungkol sa pagkakadiskubre nila sa sinasabi nilang aswang. Ibig nyo sabihin alam nyo kung saan nakatira ang aswang? Ganun na nga po, Kapitan. Ano ginawa nyo? Wala pa po, dahil hindi rin kami maaaring kumilos ng pabigla-bigla. Kailangan pong pagplanuhan kung ano nararapat sa mga yon. Ano pa nga ba ang nararapat sa mga nilalang na nambibiktima at pumapatay? Di ang patayin din. Tama kayo, Kapitan. Pero di kaya mas mainam yung pahihirapan muna natin sila bago patayin? Oo nga, Kapitan. Para mas maramdaman nilang sakit bago sila tuluyang mamatay. Kayo ang bahala. Ang importante sa akin ay magkaroon ng katahimikan ng baryong ito. Ayaw ng pakialaman ng Kapitan kung ano ba ang pinaplano ni Hidalgo at Emil sa sinasabi nilang mga aswang, na yun nga ay ang maglolang Sufing at Myong. Subalit may nabuo ng plano ang magkaibigan. Nang sumunod na gabi ay muling naligalig ang Baryo Recuerdo dahil pagkagat ng dilim ay agad na umatake ang mga aswang. Nakita ng mga barangay tanod ang naging pagsalakay ng mga ito. May isang pamilya na nilooban ang aswang. Isa sa miyembro ng pamilya ang napatay. Galit na hinabol ng mga tanod ang papatakas na aswang. Patungo sa Kakahuyan ang mga ito. Subalit hindi tumigil ang mga humahabol na tanod. Sinundan nila ang mga aswang. Paikot-ikot sa mga Kakahuyan na pilit inililigaw ng dalawang aswang ang mga tanod na humahabol. Hanggang sa makarating sa gitna ng Kakahuyan ang mga tanod kung saan nakatirik ang kubo ni Lola Sufing at Myong. Mga kasama, sa lugar na to na wala ang hinahabol nating aswang. Kaya sigurado ako, ang bahay na yan, na nasisikatan ng buwan, ang bahay ng mga halimaw. Sumang-ayon ang iba pang tanod na humahabol. Iisa lamang ang sigaw ng mga ito. Yun ay ang pasukin ng ubo upang patayin ang taong naroon na pinaniniwalaan nilang mga aswang. Samantala, mula sa loob ng kubo ay narinig ni Lola Sufing ang ingay at yabag ng mga tao. Lumapit siya sa kanilang bintana upang silipin kung ano ang dahilan ng naririnig niyang ingay. May mga tao. Aba, parang mga barangay tanod. Bakit nandito sila ng ganitong oras ng gabi? Ano kailangan nila? Sumigaw ang isang lalaki at pilit pinalalabas ang nakatira sa loob ng kubo. Kaya napilitang lumabas ang matanda. Nang mga sandaling yon ay natutulog na si Myong
kaya hindi nito alam ang mga nangyayari. Magandang gabi po sa inyo. Walang maganda sa gabi. Nakikilala kita. Ikaw yung matandang nagtitinda ng gulay, hindi ba? Oo, ako nga yun, Amang. Ikaw rin yung may apo na mukhang halimaw, di ba? Yung pangit. Sobra ka na ba magsalita? Totoo naman ang sinasabi ko, ah. Kung naparito kayo para kutsain ang aking apo, pwede na kayong umalis. Hindi kami aalis dahil malaki ang atraso nyo sa amin. Anong atraso sinasabi mo? Wala akong atraso. Nagkukunwari ka pa. Mga kampon kayo ng kadiliman. Kayo ng apo mo ang aswang. Mga halimaw kayo na kanina lang ay may pinatay. Ano ba sinasabi mo? Hindi kami halimaw ng apo ko. At lalong hindi kami aswang. Lalong wala kami pinapatay. Dito sa lugar biglang nawala ang hinahabol naming aswang. At kayo yun, natitiyak ko. Nagawa nyo lang magbago agad ng itsura. Mga halimaw kayo. Mga kampon kayo ng kadiliman. Hindi totoo yan. Hindi kami aswang. Wala kaming inaargabyadong tao. Namumuhay kami ng apo ko ng maayos at tahimik sa lugar na ito. Talagang nagsisinungaling ka pa, ha? Hindi nyo kami maluloko. Mga kasama, anong dapat gawin sa mga katulad nilang halimaw? Mga aswang! Sabay-sabay na sumigaw ang mga tanod na naroon. Isinigaw nilang kamatayan ang nararapat para sa mga ito. Narinig mo yun, tanda? Kung ano nababagay sa inyo? Mga siraulo kayo. Hindi kami aswang. Wala kami masamang ginagawa. Walang maniniwala sa'yo, tanda. Dahil nakita namin na dito na wala ang aswang na sinusundan namin. At kayo lang ang narito. Hindi pa rin sapat na dahilan yon para paratangan yung aswang kami ng apo ko. Tama na, Satsat. Humahaba na ang oras natin dito. O ano, mga kasama? Ipatikim na natin ang nararapat sa aswang na gaya nila. Hinawakan ng mga tanod ang mga buhong kawayan at itak na kanilang dala. Subalit bago sila nakalapit kay Lola Sufing, ay agad na naisara ng matandang babae ang pinto ng kubo. Maging ang bintana ay naikandado niya. Dahil sa ingay, ay naalimpungatan at narinig ni Myung yun. Kaya bumangon ito na may pagtataka nang makita ang kanyang lola. Lumapit dito ang bata. Lola Sufing, bakit nakabantay po kayo dyan? Diyan po sa pinto. Ano po bang nangyayari? Nagkakaingay at sumisigaw ang mga tao na nasa labas ng kubo. Lola, may sumisigaw po. Sino po mga yun? Bakit nagagalit po sila? At sabi nila, mga aswang daw po tayo. Mga tanod sila, apo. At may masama silang plano sa atin. Gusto nila tayong patayin. Po, wala naman tayong masamang ginagawa, ah. Saka mali po sila. Hindi naman po tayo mga aswang. Maya-maya pa ay nakarinig ng mga kalabog ang maglola. Mga malalakas na bagsak at tama ng matigas na bagay sa dingding at bubong ng kanilang kubo. Diyos ko po, bakit nila ito ginagawa sa atin? Lola, bato nila kubo natin. Bato nila kubo natin, Lola. Hindi talaga nila tayo titigilan. Gusto nila tayo saktan na po. Papatayin nila tayo. Sama talaga nila. Bakit sila ganun sa atin? Gusto mo, Lola? Usap ko sila. Huwag ka po. Hindi. Huwag kang lalabas. Saka hindi sila marunong makinig. Sarado na ang isip nila para pakinggan tayo. Galit sila sa atin kasi mukha ako aswang. Kasi ako pangit. Kapag pangit, iisip nila aswang kagad. Yun nga ang pagkakamali nila, apo. Mabilis silang mangusga. Hindi tumigil ang ginagawang pagpukol ng bato sa kubo ng maglola. Dahil hindi ganun katibay ang kubo, kaya ang mga bato ay nakapasok sa loob nito. Hindi yun napansin ni Lola Sufing at tinamaan ang matanda sa kanyang noo. Aray ko! Tinamaan ako ng bato! Lola! Tinamaan kayo ng malaking bato! Ang sakit ng ulo ko. Nahihilo ko, apo. Lola! Dugo! May dugo kayo, Lola! Apo, umalis ka na dito. Iwan mo na ako.
para hindi ka na madamay pa sa kasamaan nila. Hindi po, Lola. Hindi ko kayo iwan. Dito lang, Myong. Samahan ko kayo. Apo, huwag na matigas ang ulo mo. Sige na. Umalis ka na, Apo. Iwan mo na ako. Lumabas ka sa likod. Doon ka dumaan. Ayaw. Ayaw, Myong, Lola. Ayaw ko iwan, Lola. Sige na, Apo. Huwag na matigas ang ulo mo. O heto, kunin mo ang kwintas na suot ko. Kunin mo. Kailangan mo ito. Isuot mo ang kwintas. Lola. Lola, di kita iiwan. Sige na, Apo, nakikiusap ako sa iyo. Iwan mo na lang ako. Iligtas mo na ang sarili mo. Ang kwintas, dalin mo, Apo, at pumunta ka sa pusod ng gubat. Sa isang kuweba, may naghihintay sa iyo roon. Naroon ang iyong kaligtasan, Apo. Sige na, iwan mo na ako. Umalis ka na. Habang nagdidilim ang paningin ni Lola Sofin dahil sa matinding hilo at panghihina, sanhi ng tama ng bato sa kanyang ulo, ay nagsikap siyang magbilin sa kanyang apo ng dapat gawin. Maya-maya pa, tuluyan nang nawalan ng malay ang matandang babae. Lalong kinabahan at sinidlan ng takot si Myong nang hindi na nagsasalita ang kanyang lola. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Lola! Lola! Lola ko! Habang umiiyak si Myong, ay may naramdaman siya. Nakaramdam siya ng init sa kanyang paligid. Nakita na lamang niyang umaapoy ang isang bahagi ng kubo. Sinimulan ng sunugin ng mga tao ang kanilang kubo, habang dinig na dinig niyang nagtatawanan ang mga tao sa labas. Walang nagawa si Myong kundi ang gumapang palabas ng kubo na nag-uumpisi ng matupok. Gaya ng sinabi ng kanyang lola, ay kailangan niyang lumabas sa kubo at dumaan sa likuran, kaya yon ang kanyang ginawa. Bago pa ganap na lumaki ang apoy, ay nakalabas na si Myong ng kubo. Tumakbo na siya papalayo habang umiiyak. Wala na siyang lingon-lingon, kundi idinaan na lang niya sa pag-iyak ang iniisip niyang kasasapitan ng kanyang lola na naiwan sa loob ng kubo. Samantala, kinabukasan ay naging bali-balita ang tungkol sa pagkasunog daw ng aswang. Walang ibang nagpakalat ng balitang yun, kundi sina Hidalgo at Emil. Wala na ang aswang. Nasunog na. Magaling. Napakahusay talaga na naisip mo, Hidalgo. Sabi ko naman sa'yo, Emil, may paraan. Palaging may paraan. Saka, madali rin mapaniwala ang mga tao dito sa Barrio Recuerdo, lalo na ang kanilang kapitan. Kawawang maglola. Todas na sila. Nagawa natin linlangin ang mga tanod para palabasin na sila ang aswang. Samantalang tayo talaga ang tunay na mga aswang. Dahil sa pagpunta natin sa Kakahuyan malapit sa bahay ng maglola, sila ang napagbintangan. Samantalang tayo na tunay na aswang ay nagawang makapagtago. Story na lang talaga sa maglola. Saka, mas mukha kasi silang aswang kaysa sa atin eh. Sino ba namang maniniwala na tayo ang aswang sa gwapo nating ito? Saka, napaniwala na rin natin ang kapitan na tayo ay manunugis. Kaya magiging kampante sila. Aakalain nila na patay na ang aswang dahil nasunog na. Pero ang totoo, buhay na buhay pa at magagawa natin ang pag-asik ng lagim sa baryo nila. Pero, dapat hinay-hinay lang muna tayo. Pahinga muna para hindi agad sila magduda at magtaka. Saka na lang ulit tayo aatake. At isa pa, hindi lang ang pag-asik ng lagim bilang aswang ang pakay natin dito, Emil. Alam ko yun, Hidalgo. Kundi para masimulan na rin natin ang pagtatayo ng laboratorio ng mga epektos. Gaya ng utos sa atin ng ating amo. Kailangan maumpisahan yun sa lalong madaling panahon. Nasakripisyo ang katahimikan ng maglola. Nasakripisyo rin ang buhay ni Lola Sofing dahil sa masamang plano ng magkaibigang Hidalgo at Emil. Wala silang awa na maging ang mga inosenteng tao ay ginamit nila para sa kanilang kasamaan. Samantala, narating na ni Myong ang pusod ng gubat.
Malayo-layo na rin ang kanyang nilakad. Nakaramdam na siya ng pagod at uhaw. Kaya lamang, wala siyang alam na pwedeng inuman. Habang nakaupo sa isang putol na kahoy, ay palinga-linga ang bata. Gaya ng bilin ng kanyang lola, ay dapat niyang makita ang isang kuweba. Saan kaya yun? Wala naman akong makitang kuweba dito. Sabi Lola Suping, nasa kuweba daw kaligtasan ko eh. Pero saan yun? Saan ko ba yun kita? Dahil sa pagod, ay nakatulog si Myong sa kanyang pagkakaupo at pagkakasandal sa isang nakatumbang puno. Lubog na ang araw at dapit hapon na nga siya nang magising. Halos isang araw na ang lumipas mula nang iwan niya ang kanilang dating tirahan. Naalala niya ang mga nangyari. May luhang pumatak mula sa kanyang mga mata dahil naisip niya ang kanyang Lola Sufing. Wala man lang siyang nagawa para tulungan itong makalabas sa kubong sinunog ng mga tanod. Alam ni Myong na wala na siyang magagawa pa ng mga oras na yon. Ang kailangan niya ngayon ay sundin ang huling habilin sa kanya ng kanyang Lola Sufing, ang hanapin ang kuweba sa gitna ng gubat. Kung anuman ang naghihintay sa kanya sa lugar na yon, ay wala siyang alam. Hindi alam ni Myong kung saan pa siya patutungo, lalo na kung saan magpapalipas ng gabi, dahil dapit hapon na noon ay napansin niya ang ilang paniki na lumilipad sa kanyang kinaroroonan. Lumapit sa kanya ang ilan sa mga ito at nagpaikot-ikot. Chu! Ano ba? Chu! Ano bang ginagawa niyo mga paniki kayo? Bakit ikot kayo ikot sa akin? Pilit na itinataboy ni Myong ang ilang paniki na umiikot sa kanyang gawing ulunan. Kaya lang, hindi ito umaalis. Saglit lalayo, subalit muling babalik. Tila ba may gustong sabihin sa bata, subalit hindi yun maintindihan ni Myong. Tumayo si Myong upang mag-inat dahil sumakit ang kanyang likod sa pagkakatulog na nakaupo. Nang makita ng paniki na tumayo ang bata, ay tila nagbigay ng hudyat ang ilang paniki upang sundan sila ng bata. Lipad pa pala yung mga paniki ah. Parang hinihintay ako na sumunod sa kanila. Dahil wala namang katiyakan ang pupuntahan ni Myong, kaya sinubukan niyang sundan ang ilang paniki na lumilipad. Napansin ni Myong na alalay sa paglipad ang mga paniki na tila nagpapahiwatig at sinasabing sundan sila. Kaya sumunod ang bata sa mga lumilipad na hayop. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang makarating sa isang lugar na nakita niyang mas marami ang lumilipad na paniki. Isinama ako ng mga paniki sa lugar na meron siyang mga kaibigan. Ang dami nila. Hanggang sa napansin ni Myong na grupong lumilipad ang mga paniki papunta sa isang bahagi ng bundok na kinaroroonan niya. Nakita niya na may pinasukan ang mga lumilipad na paniki. Ha? Kuweba? Andito ang kuweba. Tinulungan ako ng mga paniki para mahanap ko kuweba. Tuwang-tuwa si Myong dahil narating niya ang kuweba na sinasabi ng kanyang Lola Sufing. Mga paniki, mababait pala kayo eh. Salamat ha. Salamat sa inyo. Tinulungan niyo Myong para mahanap ang kuweba. Bagamat naroon ang kaba, ay pinasok pa rin ni Myong ang loob ng kuweba. Maraming paniki ang namamahay roon. Subalit ang kanyang ipinagtataka ay hindi nabubulabog ang paniki sa pagpasok niya sa kuweba. Tila ba, sanay ito na may taong pumasok sa loob ng kuweba. Hindi rin siya pinakikialaman o sinasaktan ng mga paniking naroon. Laking pagtataka ni Myong nang mapansin niya na may konting liwanag siyang nakita sa isang bahagi ng kuweba. Mayroong tila maliit na lampara ang naroon. Kaya isang bagay lang ang naisip ng bata. May taong naninirahan sa loob ng kuweba na yon. Nasagot ang tanong sa isipan ni Myong nang makarinig siya ng mahinang yabag at boses ng isang tao. Sino ka?
Anong ginagawa mo rito? Bahagyang nagulat pa si Myong nang marinig niya ang boses ng isang matandang lalaki mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang katawan upang harapin ang matandang lalaki. Magandang araw po. Pasensya na po kung istorbo po kayo. Di ko rin po alam may nakatira pala dito sa loob ng kuweba. Anong pangalan mo, bata? Ako po si Myong. Malaya ka nakapasok dito sa kuweba na hindi ka man lang sinaktan at hindi rin nabulabog ang aking mga alaga. Isa lang ang ibig sabihin nun. May dala kang pamilyar sa kanila. Po? Ano po ibig niyo sabihin, Lolo? Napansin ng matandang lalaki ang suot na kwintas ni Myong. Iyo, bakit may suot kang ganyang kwintas? Sino ka ba talaga? At saan mo nakuha yan? Ito po ba kwintas? Bigay po sa akin to. Bigay po sa akin ng lola ko, si Lola Suping. Lola Suping baka mo? Opo, bigay niya sa akin at sabi niya po, punta daw ako dito gubat. Hanapin ko daw po kuweba. Hindi na nagsalita pa ang matandang lalaki. Agad itong lumapit kay Myong at niyakap ang bata. Nagtataka ito, subalit nanatiling tahimik. Pagkatapos yakapin ng matandang lalaki si Myong, ay naging mahinahon na ang pagsasalita nito. Natutuwa ako na nakarating ka sa lugar ko, Apo. Ano po? Apo? Oo, Apo kita. At ako ang Lolo Sebio mo. Kakambal ako ng Lola Suping mo. May kakambal po, Lola ko? Oo, Myong. Kaya lang pinili namin na maghiwalay para din sa aming kaligtasan at inilihim namin sa ibang tao ang pagiging magkakambal namin. Sinasabi kasi ng mga tao na may sumpa ang aming pagiging magkakambal. Kaya ang dapat sa amin maghiwalay. Kaya naman nagtago ako para lumayo dahil meron akong maling nagawa at pinagplanuhan akong patayin. Iniligtas ko kasi noon ang kakambal ko, ang Lola Suping mo, sa taong gustong gumawa sa kanya ng masama. Napatay ko yon at tumakas ako para magtago. Kaya kahit alam ng Lola Suping mo kung nasan ako naroon, ay inilihim niya. Pero kapag may pagkakataon siya, ay dinadalaw niya naman ako dito. Naalala ni Myong na may mga pagkakataong umaalis ang kanyang Lola Suping na hindi ipinapaalam sa kanya. Malamang, yun ang mga sandaling binibisita ng kanyang lola, ang kakambal nito, na ngayon ay kaharap niya. Sapagkat nagtataka si Lolo Sebio sa pagdating roon ni Myong, kaya naitanong nito ang kanyang lola. Hindi naman kagad nakapagsalita ang batang si Myong dahil minsan pa'y bumalik sa alaala niya ang masakit nilang karanasan at ang sinapit ng kanyang Lola Suping. Pero kailangan niyang sabihin yon sa kanyang Lolo Sebio. Napakasama nila! Bakit nila nagawa yon sa aking kakambal? Sabi po nila, Lolo Sebio, aswang daw po kami. Halimaw kami ni Lola na dapat po mamatay. Mapanghusga pa rin sila. Masasama. Masahol pa sa demonyo. Hindi po nila kami pinakinggan ni Lola Suping. May araw din sila, Apo. Sinisigurado ko yan. May araw din sila. May totoong aswang po na umatake po sa baryo, Lolo. Sila po ang dapat na mawala dahil marami pa po silang magiging biktima. Dapat po sa kanila mamatay po. Ibig mo ba sabihin, Myong? Gusto mong ikaw ang tumapos sa mga aswang? Kung kakayanin ko lang po para makaganti rin po ako sa mga aswang. Sila po ang dapat mawala, Lolo. Hindi kami ng lola ko. Huwag kang mag-alala, Apo. Sa bagay na yan, ay meron akong maitutulong sa iyo. Yun ang naging pangako ni Lolo Sebio sa kanyang apo. Pero sa ngayon ay kailangan maasikaso muna si Myong. Naganda ito ng kanilang pagkain
Alam ng matanda na gutom na ang bata. Sige na, Myong. Kumain ka na muna. Inihaw na ibon yan na nahuli ko kahapon. Saka heto, kamote. Meron din dyan tubig. Lolo Sebio, ito po pagkain niyo rito? Oo. Karne ng hayop na nahuhuli ko dito sa gubat. At mga pagkaing ugat ang madalas kong pagkain dito. Bakit? Hindi ka ba kumakain yan, Apo? Kumakain din po, pero paminsan-minsan lang po. Pasensya ka na, Myong. Dahil dito sa gubat, ay ganyan lamang ang aking pagkain. Saka hindi ako bumababa ng bayan, kaya hindi ako nakakabili ng bigas. Pero masarap din naman yan. Masasanay ka rin. Ang importante ay may pagkain tayong ipanlalaman sa ating tiyan. Bagamat hindi sanay si Myong sa pagkaing inihanda ng kanyang lolo Sebio, ay wala siyang magagawa kundi ang kainin ang inihanda nito para sa kanya. Samantala, dahil sa napabalitang pagkamatay ng aswang, ay naging kampante na ang mga naninirahan sa Barrio Recuerdo. Dahil buo ang kanilang pag-asa na babalik na ang katahimikan. Subalit ang totoo ay may kalayaan pa rin ang tunay na may pakana ng naganap na lagim. Dahil ang totoong aswang at mga alagad ng dilim ay mapanlinlang at napaniwala ang kapitan sa kanilang pagkukunwari. Tama na yung ating pagpapahinga, Emil. Anong gagawin natin, Hidalgo? Dapat na tayong bumalik sa ating misyon. Tsak, magdududa na naman ang mga tao nito. Iisipin nila na nagbalik na muli ang mga aswang. Bago ka naman ng bago. E di hahanap ulit tayo na pwede nating ituro at uunahan natin ang mga tanod. Tayo na ang papatay sa kanila para lalo nating mapaniwala ang kapitan na totoo ang pagiging manunugis natin. Ang husay mo talaga mag-isip, Hidalgo. Kakaiba ka talaga. Oo naman, dahil hindi mo ako katulad. Teka, ang sakit pa naman magsalita, Hidalgo. Para mo na rin sinabi na bobo ko ah. Wala akong sinabing ganyan. Ikaw ang nagsabi na bobo ka. Tumahimik na lamang si Emil. Wala siyang panahon para makipagtalo kay Hidalgo. Kilala niya ang ugali ng kanyang kaibigan. Ang kailangan na lamang nilang gawin ngayon ay bumalik sa kanilang misyon dahil malaki ang inaasahan sa kanila ng kanilang amo. Buong akala ng mga naninirahan sa Barrio Recuerdo ay tuloy-tuloy na ang katahimikang kanilang nararanasan. Kaya muli na naman silang naligalig at natakot nang kumalat ang balita sa pag-atake na naman ng mga aswang. Samantala, sa loob ng kuweba na bagong tirahan ni Myong ay kausap niya ang kanyang lolo Sebio. May mga tanong ang bata sa kanyang lolo at tungkol ito sa mga paniki na kasama nilang naninirahan sa loob ng kuweba. Kaibigan niyo po mga paniki nandito, lolo? Oo, Myong. Mababait sila. Ang pinagtataka ko nga po, parang alam po nila na tong kuwebang tirahan niyo ang hanap ko eh. Sila po tumulong sa akin para makarating ako dito. Dahil yon sa suot mong kwintas, Myong. Bakit po? Ang kwintas na suot mo ay bigay ko sa iyong Lola Suping para kapag dumadalaw siya rito ay hindi siya pakikialaman ng mga paniki. Kaya pala mababait sila sa akin, Lolo Sebio. Oo, Apo, tama ka. Katunayan nga, may kakambal ang suot mong kwintas. Heto yon. Para saan po ang kwintas na yan, Lolo Sebio? Ang palawit ng kwintas na ito ay isang mutya. Anong klaseng mutya po, Lolo Sebio? Ito ay tinatawag na mutya ng paniki. Meron pong mutya ng paniki? Oo, Apo. At kakaibang lakas at kapangyarihan ng taglay nito. Magiging kaibigan mo rin ang mga paniki at mapapasunod mo sila sa iyong mga pinag-uutos. Talaga po? Ang galing pala, Lolo Sebio. Magiging malaking tulong ito sa iyo, Apo.
at gusto kong ibigay itong kwintas sa'yo. Ipagkakatiwala ko sa'yo ang mutya ng paniki. Po? Talaga po, Lolo Sebio? Apo, alam kong kailangan mo ito, lalo na't nalalagay sa panganib ang buhay mo. Gusto ko rin pong makatulong sa mga kababaryo ko, Lolo Sebio. Natutuwa ako sa hangarin mong yan, Apo. Kahit na inuusgan ka ng mga tao dahil sa itsura mo, kabutihan pa rin ang nasa puso mo. Yun po kasi ang turo po sa akin ni Lola Suping. Huwag ako magtatanim ng galit sa kapwa ko. Ayoko rin makikita na inaapi ka nila, Apo. Kaya nga, alam kong makatutulong sa iyo ang mutya ng paniki para magbago rin ang tingin at pakikitungo sa iyo ng mga tao. Ibinigay ni Lolo Sebio ang kwintas na may taglay ng mutya ng paniki. Kinuha niya ang kwintas na ibinigay ni Lola Suping. Bakit niyo po kinuha yung kwintas na bigay ni Lola? Dahil mas kailangan mo ang kwintas na bigay ko, Apo. Ako na lang ang magtatabi nito. Dahil alam kong importante din ito sa iyo. Dahil bigay ito ng iyong lola. Namimiss ko po si Lola Suping, Lolo Sebio. Ako man, Myong. Sana nga lang nandito pa siya para magkakasama na tayo. Kaya lang po, sinunog si Lola Suping ng mga tanod eh. Malaki ang pagkakasala nila sa iyong Lola Suping, Apo. Gusto ko pong pagsisihan nila ang ginawa nila kay Lola. Magiganti ka sa kanila, Apo? Hindi po, pero gusto ko po ipaalam sa kanila na hindi kami aswang ng Lola ko, kundi iba po ang aswang, hindi po kami. Gusto sana kitang tulungan na linisin ang pangalan at pagkakakilala sa iyo ng mga tao. Kaya lamang mula nang tumira ako dito sa kuweba, ay ipinangako ko na sa sarili ko na hindi na ako tutuntong pa sa kapatagan. Umiwas na ako sa maraming tao. Masaya na ako dito sa kuweba, dito sa gubat, na siyang aking mundo. Kung ganun po pala, Lolo, wala po akong makakasama kapag bumalik po ko dun sa kapatagan. Ang mutya ng paniki na taglay mo, siya ang tutulong at poprotekta sa iyo. Hindi kanya pababayaan, na po. Kaya tiwala ako, nakakayanin mo ito na mag-isa. Nasa puso ni Myong ang makatulong sa baryo upang puksain ang aswang na nanggugulo at naghahatid ng takot. Dahil nga sa sinabi ng kanyang Lolo Sebio tungkol sa kakayahan ng mutya ng paniki, ay nagkaroon siya ng lakas ng loob. Kakayanin niyang bumaba mag-isa sa gubat. Kaya ng sumunod na araw ay nagpaalam na si Myong sa kanyang Lolo Sebio. Bababa siya ng gubat kahit walang kasama. May nabuo na rin sa kanyang isipan na dapat niyang gawin. Samantala, nag-iisa si Carlo sa kanilang bahay. Ibinilin ng kanyang mga magulang na siya ang magpakain ng mga alagang manok na nasa kulungan, kung saan ay meron ding maliit na kubong pinagtatambakan ng mga gamit pansaka. Ilang metro lang ang layo nito sa kanilang bahay. Nagtaka si Carlo habang papalapit sa kulungan ng mga manok kung bakit nagkakandaingay ang mga ito. Humanap si Carlo ng isang kapirasong sanga ng kahoy. Gagamitin niya yung pananggalang at pampalo sa anumang dahilan ng pagkakandaingay ng kanilang mga alagang manok. Sa palagay ni Carlo ay napasok ng ahas ang kulungan ng mga manok na malapit lang sa kubo. Wala naman siyang nakitang anumang hayop o ahas sa may kulungan. Nakarinig siya ng kung anong kaluskos at ingay mula sa loob ng kubo. Kasunod, ang tila bumagsak na bagay. Kinabahan si Carlo. Pakiwari niya'y hindi lang basta hayop ang pumasok sa kubo. Inihanda niya ang hawak na sanga ng kahoy. Marahang lumapit sa pinto ng kubo at dahan-dahang binuksan yon habang nakaambag ang hawak na sanga ng kahoy.
pagbukas ng kubo, ay nakita niyang nakatalikod ang nilalang na naroon sa loob. Hahatawin na sana niya gamit ang hawak na sanga nang biglang humarap yon sa kanya. Wag! Wag mo ko palo! Ako, Myong! Malakas na napasigaw si Myong habang nakataas ang dalawang braso at nakakover sa kanyang ulo. Nanlaki naman ang mata ni Carlo nang makita ang kanyang kaibigan. Naku po! Huwag ka naman magbiro ng ganyan, Myong! Huwag mo akong pagmultuan! Ano ba yun? Please lang! Ano ba sabi mo, Carlo? Anong multo? Ano? Ibig mong sabihin, hindi ka multo? Totoo ka? Totoo ka nga ba? Oo, Carlo. Ako to. Si Myong. Totoo ako. Hindi ako multo. Dahil hindi pa rin makapaniwala si Carlo sa kanyang kaharap, kaya pinisil-pisil at nilapirot pa nito ang pisngi ni Myong. Aray ko naman. Bakit mo lapirot pisngi ko? Hala, totoo ka nga. Hindi ka multo. Hindi ka kaluluwa. Sabi ko sa'yo, totoo ako eh. Saka, bakit naman ako magiging multo, Carlo? Di ba? Nasunog kayo ng Lola Sofing mo. Sinunog ang bahay nyo. Hindi ako nasunog. Nakatakas ako. Kung ganun, ang Lola Sofing mo lang ang nasunog. Tumahimik si Myong. Baka sa mukha nito ang kalungkutan. Napansin naman kagad yun ni Carlo, kaya binago nito ang sasabihin. Mabuti nakaligtas ka, Myong. Akala ko, nawalan na ako ng kaibigan eh. Siya nga pala. San ka ba galing? Ilang araw ka nawala ah. May pinuntahan lang ako, Carlo. San ka ngayon nakatira? Di ba, nag-iisa ka na lang? Wala nga eh. Hindi ko alam kung saan ako titira. Naisip ko, dito muna pumunta sa kubo nyo. Kung wala ka matitiran, pwede ka dito. Hindi ka makikita dito ng mga magulang ko. Ako naman na nag-aasikaso ng mga alaga namin eh. Saka, abala lagi sila sa trabaho. Maaga lagi silang umaalis. Talaga, Carlo? Pwede ako dito tira? Oo naman. Tapos, dadala na lang kita ng pagkain mo. Salamat, Carlo ha. Ang bait-bait mo talagang kaibigan. Kung dito ka titira, hanggang kailan? Kasi syempre, di ka rin pwede magtagal dahil tsak malalaman din yun ng mga magulang ko. Habang ginagawa ko lamang yung mission ko. Ha? Anong mission, Myong? Ang astig naman. May pa-mission ka pang nalalaman ngayon ha. Baka naman pwedeng sabihin mo sa akin at pwede akong sumama sa'yo. Wag, Carlo, wag. Ayoko madamay ka. Ako na lang, Carlo. Ito naman oh. Para kang ibang tao ah. Di ba magkaibigan tayong dalawa? Kaya sabihin mo na sa akin ang mission mo. Baka mamaya matulungan kita, di ba? Nakatingin lamang si Myong kay Carlo. Alam niyang mapagkakatiwalaan ang kanyang kaibigan. Katunayan nga, ay naging tagapagtanggol niya pa ito kapag may mga taong gustong umapi sa kanya. Kaya naupo ang dalawa sa mga tambak na gamit pansaka sa loob ng kubo at sinimulang sabihin ni Myong kay Carlo ang kanyang tinutukoy na misyon, maging ang sinapit nila ng kanyang Lola Sofing. Ang sama talaga nila. Wala silang awa. At pinagbintangan pa rin kayo ng mga aswang? Wala akong magawa, Carlo eh. Nangyari na. Pero okay sa akin yung sinasabi mo misyon. Ako ang hahanap dun sa mga aswang na yun. Ako ang papatay sa kanila. Sigurado ka bang kaya mo, Myong? Kakayanin ko, Carlo. May tutulong sa akin. Sino? Itinuro ni Myong sa kaibigan ang suot niyang kwintas. Maging ang tungkol sa kwintas ay hindi na rin niya inilihim sa kanyang kaibigan. Talaga ba? May kakaibang kapangyarihan ng kwintas mo? Oo, bigay sa akin to Lolo Sebio. Nagkakilala kami ng kakambal ng Lola Sofing ko. Sa kanya ka nagpunta dun sa gubat na sinabi mo? Oo, Carlo. Marami siyang mga kaibigang paniki at ang sabi ni Lolo,
mga kaibigan ko na rin sila. Talaga? Ayos! Ay, siya nga pala. May mga aswang na naman dito sa baryo. Mas nadagdagan pa nga sila ngayon eh. Siguro, naisip na ng mga tao na hindi kami ng lola ko ang aswang kasi nandiyan pa rin yung mga halimaw. Pero alam mo ba, may dalawang lalaking dayo dito sa baryo at nagpakilala sila na manunugis daw sila ng mga aswang. Manunugis? Yung pumapatay ng aswang? Yun ba yun? Oo, Myong, tama ka. Madalas na gumagala-gala sila dito sa baryo. Minsan, kausap ni Kapitan. Pero hindi sila yung sumunog sa kubo. Baka sila ang nagsabi doon sa mga tanod na kayo ni Lola Sufing ang aswang. Sino ba yung mga lalaki na yung, Carlo? Hindi ko rin sila kilala eh. Pero duda talaga ako sa mga yon. Iba ang kutob ko sa kanila. Dahil nga walang ibang matutuluyan si Myong, kaya pansamantala ay doon ito tumuloy sa kubo na malapit sa kulungan ng mga manok ni na Carlo. Gaya ng pangako ni Carlo kay Myong, ay dinadalhan niya ito ng pagkain. Samantala, dahil nga sa muling pagsalakay ng mga aswang sa baryo, kaya kinausap ng kapitan sina Hidalgo at Emil. Sapagkat dati pa ay nagpakilala silang dalawa na sila ay manunugis ng mga aswang. Hindi pa rin sila nauubos. Kaya kailangan namin ng tulong yung dalawa. Gaya na naipangako namin sa inyo, Kapitan. Gagawin namin ang aming ipinangako. Wala talagang kadala-dala mga aswang ah. Marahil gusto nilang gumanti dahil sa nangyari sa kasamahan nila. Ganun na nga yun. Buong akala ko pa naman ay matitigil na lagim dito sa baryo namin dahil wala na maglolang Sufing at Myong na mga aswang pala. Huwag kayo mag-alala, Kapitan. Gagawin namin ang aming makakaya para hulihin at patayin ang iba pang aswang na gumagala dito sa baryo nyo. Minsan pa ay nabilog na naman ng dalawang dayo ang ulo ng kapitan. Wala pa rin itong kaalam-alam na ang tunay na aswang na naghasik ng lagim sa baryo ay ang mga taong kanyang nakakausap at nagpapakilalang manunugis. Paano yan, Hidalgo? Ano gagawin natin? Tsak aasahan ni Kapitan ang ipinangako natin sa kanya. Ikaw talaga, oh. Umiral na naman ang kahinaan ng kokote mo, Emil. Ano bang naiisip mo? Gaya ng dati. Ano? Hahanap ulit tayo ng taong sasabihin nating aswang? Natural. At sila ang papatayin natin at sasabihin natin kay Kapitan. Yun ang palusot ng dalawang dayo upang pagtakpan ang kanilang tunay na pagkatao. Hindi lang sila nang bibiktima kapag nasaan yung aswang, kundi nagiging biktima rin ng kanilang kasinungalingan ang mga tao mapagtitripan at paparatangang aswang kahit hindi totoo. Subalit ng gabing yon ay gumala ang magkaibigang Hidalgo at Emil. Oras na naman para sa kanilang paghasik ng lagim. Mula sa kanilang kubling lugar na pinagtataguan ay nagpalit ng anyo ang dalawa. Mula sa mukhang akala mo'y hindi gagawa ng kalokohan ay napalitan yun ng nakakatakot at nakakakilabot na anyo. Lumaki ang kanilang mga tenga, nanlisik ang mga mata at nagkaroon ng matatalim na pangil. Mga aswang asbo sila, mga uri ng aswang na nag-aanyong katulad ng mababangis at nauulol na aso, handang sumalakay at kumain ng lamang loob ng kanilang biktima. Dahil may ilang buwan na rin silang hindi nakakatikim ng lamang loob ng tao, kaya nakakaramdam na sila ng panghihina. Yun kasi ang pinagmumulan din ng kanilang lakas. Mula yun sa pagkain ng lamang loob ng tao at pag-inom ng sariwang dugo. Matapos makapagpalit ng nakakakilabot na anyo ang magkaibigan, ay magkasama na silang humanap ng kanilang magiging biktima. Hanggang nakarating sila sa may kakahuyan. Doon ay nakita nila ang isang kubo na malayo sa ibang mga kapitbahay. Yun ang tirahan ng pamilya ni Carlo. Kasalukuyang natutulog ang mga ito. Ang bahay na yun ang ating papasukin. Malamang, maimbing na natutulog ang mga nakatira doon.
Kaya malaya natin magagawa ang ating pakay. Makakatikim na uli tayo ng sariwang lamang loob at dugo ng tao. Naglalaway na ako, Hidalgo. Hindi na ako makapaghintay. Amoy na amoy ko na ang masarap nilang dugo. Naaamoy ko na nga rin ang sariwa at batang dugo. Ang sarap ng dugo mula sa mga bata. Ano pang iniintay natin? Huwag na nating sayangin pa ang oras. Patayin na natin sila. Pagkatapos natin mapatay, susunugin natin ang kanilang bahay. Para ano? Hindi ka na naman nag-iisip, Emil. Dahil mas gusto mo inihaw na naman ng tao, ganun ba? Ungas! Bobo ka talaga. Mas masarap nga kapag sariwa. Bakit natin susunugin? Para masabi natin kay Kapitan na nahuli na naman natin ang ilan sa mga aswang at sinunog natin dahil yun na nababagay sa kanila. Ayos! Ang ganda na naisip mo. Magaling ka talaga, Hidalgo. Napakahusay mo mag-isip. Hindi mo kasi pinagagana ang utak mo eh. Kaya nga, 2 birds in 1 stone. O ngayon naman, gusto mong mamato ng ibon. Anak ng 7 kagaw, oo. Ang hirap mo kausap. Ako pa naging mahirap kausap. Ikaw ang mahirap kausap. Paano? Kung ano-ano sinasabi mo. Tama na nga itong pag-uusap natin na to. Walang patutunguhan to. Hindi tayo magkaintindihan. Sige na, pasukin na natin ang bahay habang tulog na tulog pa mga nakatira. Samantala, sa kubo na kinaroroonan ni Myong ay hindi pa siya makatulog. Nagulat siya nang may ilang paniki ang pumasok sa kinaroroonan niya. Nagtataka siya sa paulit-ulit na pag-ikot ng mga ito. Ano bang kailangan niyo sa akin, mga paniki? Matutulog na ako. Antok na, Myong eh. Naalala ni Myong na bagong dating pa lang siya sa gubat na may ilang paniki na paulit-ulit na umiikot sa kanyang ulunan. Naisip niya na may gustong sabihin ang mga ito sa kanya. Yun nga lang ay hindi niya naiintindihan kung anong nais ipaalam ng mga yun. Kaya tumayo si Myong mula sa kanyang pagkakaupo. Lumipad papalabas ng kubo ang 2 paniki. Sumunod si Myong sa lumilipad na hayop hanggang sa makalabas sila ng kubo. Subalit nagpatuloy pa rin sa paglipad ang mga paniki na nakasunod lamang si Myong. Teka lang, mga kaibigang paniki. Saan niyo ba dalhin, Myong? Papunta tayo bahay ni na Carlo. Anong gagawin natin sa kanila? Hindi tayo pwede pumunta doon. Nagpapahinga na sila at saka baka makita ako. Nagpatuloy lang sa paglipad ang mga paniki. Kaya nagpatuloy na lang din sa pagsunod si Myong hanggang sa may maramdaman at marinig si Myong na tila angil ng kung anong nilalang. Napatingin siya sa bahay ni na Carlo. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita niya ang mga aninong umiikot-ikot sa labas ng bahay ng kaibigan. Sa kanya ngayon naintindihan ang mga ikinilos ng 2 paniki. Kaya pala, kinukulit niyo ako kanina, mga kaibigan kong paniki, dahil may nangyayari ng hindi maganda. May halimaw na umaaligid sa bahay ni na Carlo. Mga aswang! Saglit na nagtago si Myong sa isang malaking puno upang hindi siya makita ng 2 aswang na nasa harap ng bahay ng kanyang kaibigan. Tama pala, Lolo Sebio. Malaki ang maitutulong sa akin ang suot kong kwintas na may mutya ng paniki. Saka lagi may paniki na nagbabantay at nagiging gabay ko. Natiling paikot-ikot ang 2 halimaw sa labas ng bahay ni na Carlo. Humahanap ito ng paraan upang mapasok ang loob. Nag-isip na naman si Myong ng kanyang dapat gawin kung paano matutulungan at maililigtas ang pamilya ng kaibigan. Wala akong kahit anong armas. Paano ko kaya sila haharapin? May nakitang kaputol na kahoy si Myong. Sa unang tingin pa lang niya sa kahoy, ay batid niyang matigas ang kahoy na yon. Kaya agad niyang dinampot, saka nagbalik sa pinagkukublian. Okay na to. Pagtsatsagaan ko na tong gamitin. Ang aking suot na agimat na lamang ang
bahala. Agimat, wag mo akong pababayaan ha. Hinawakan ni Myong ang suot na kwintas na may mutya ng paniki. Buo ang kanyang loob at tiwala na tutulungan siya nun. Naramdaman ni Myong sa pagkakahawak niya sa palawit ng suot na kwintas na tila may buhay at gumalaw yun. Kasunod ay naramdaman niyang may gumapang na kung anong kilabot o kuryente sa kanyang buong katawan patungo sa kanyang mga braso. Naramdaman niya ang enerhiya na tila nagbigay sa kanya ng lakas. Mula sa pinagkukubliang puno ay lumabas na si Myong at tuloy-tuloy na lumakad palapit sa bahay ni Carlo na kinaroroonan ng 2 aswang. Bago pagganap na makalapit si Myong ay huminto na ito. Hoy! Mga aswang! Mga pangit na limaw! Ako ang harapin nyo! Halos magkakasabay na napalingon ang 2 aswang na kumukuha ng tiyempo upang makapasok sa loob ng bahay. Nagkatinginan pa ang mga aswang nang makita nila si Myong. Mababakas kay Myong ng pagkakataong yon ang tatag at katapangan. Hindi makikita sa kanya ang pagiging mahina o anumang kakulangang meron siya, kundi isang batang astig at puno ng katapangan ang pinapamalas. Bagay na ipinagtataka naman ng 2 aswang na sina Hidalgo at Emil. Ano? Naduduwag na ba kayo? Mga walang hiya kayo! Dahil sa kagagawan nyo, napahamak ang lola ko! Kaya magbabayad kayo ngayon! Itinaas ni Myong ang kanyang hawak na matigas na kahoy. Yun ang kanyang tanging sandata upang harapin ang mga aswang. Umangil naman ang mga aswang nang makitang pasugod na tumatakbo si Myong na hawak ang matigas na kahoy. Inihanda naman ng mga halimaw ang kanilang mga kamay na may matutulis na kuko, pati na rin ang kanilang mga pangil. Tuloy-tuloy ang pagsugod ni Myong sa mga aswang. Buong lakas niyang inihataw ang hawak na matigas na kahoy sa mukha ng aswang na nasa gawing kanan niya. Tinamaan yon at tumalsik ang dugo. Wari na pisak pa ang isang mata at may mga ngipin na natanggal. Ganon kalakas ang naging paghataw ni Myong sa nasabing aswang. Nabahag ang buntot ng nasaktan na aswang. Napayuko na lamang ito dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Kaya agad na dumaluhong ang isa pang aswang upang gumanti sa sinapit ng kasama. Nakita ni Myong ang plano nitong pag-atake, kaya mabilis na kumilos ang bata at agad pinakawalan ang malakas na paghataw sa paa at binti ng halimaw. Tumama ang matigas na kahoy sa isang paa. Nabuwal yun at nahirapang tumayo. Ang tanging nagawa ay umatungal ng malakas na nakabuka ang bibig. Sa pagkakabuka ng bibig ay isinalaksak ni Myong ang hawak na kahoy na bumara sa bunganga ng aswang. Isa pang kahoy ang nakita ni Myong. Dinampot niya ito upang minsan pa'y gamiting pamalo. Naramdaman ng 2 aswang na tagilid sila sa laban na yon, kaya hirap man sa kanilang pagkilos ay pinilit na tumalilis ang mga ito. Tumakbo sa kadiliman sa may kasukalan hanggang sa kainin na sila roon ng kadiliman. Wala na ang mga aswang habang nakamasid si Myong sa lugar kung saan ay nagtungo ang mga kampon ng dilim. Nakaramdam si Myong ng tila may tao sa likod niya. Inihanda niya ang kahoy na hawak upang hatawin ito. Kaya lang, naging maagap ang taong nasa likuran at nahawakan sa braso si Myong. Oh, sadali lang, ako to! Myong, huwag mo akong saktan! Ay, ikaw pala, Carlo. Ginulat mo ko. Hanip ka, Myong. Nakakabilib ka, ang galing mo. Saludo na talaga ako sa'yo. Hanga na talaga ako sa'yo. Idol na kita. Nakita mo ba ang ginawa ko kanina? Oo naman, ang galing mo. Para kang bida sa pelikula. Muntik na nga ako mapapalakpak sa ginawa mo eh. Tingnan mo, napatakbo mo yung 2 kampo ng kadiliman. Ako rin nga, Carlo. Hindi ko rin maintindihan kung paano ko nagawa yun. Di ba sabi mo, binigyan ka ng mutya ng lolo Sebio mo? Eh, saan pa ba manggagaling ang lakas mo? Eh di doon. Kaya lang, buhay pa rin yung aswang eh. Hindi ko napuruan.
Jack, babalik yun. Pero sa ginawa mo, malamang matatakot na mga yun. Wala na yun, hindi na babalik yun. Pero Carlo, sino kaya mga yun? Jack, taga rito rin sila. Yun din ang kutob ko, Myong. Pero nakita mo naman siguro yung mga nagawa mong pinsala sa kanila. Oo nga, Carlo. Dahil sa mga pinsalang natamo nila, malalaman natin kung sino sila. Tumilaok na ang mga alagang manok ni na Carlo. Hudyat na mag-uumaga na. Naku, Myong, mag-uumaga na. Kailangan ko nang bumalik sa bahay. Ako rin, kailangan ko nang bumalik sa tinutuluyan ko. Saka baka magising na mga magulang mo. Makikita nila ako dito. Oo nga, kasi hanggang ngayon, di pa rin nila alam. Pero siguro, dapat ko na rin sabihin sa kanila para wala na maging problema. Saka yung ginawa mong pagliligtas sa amin, sasabihin ko yun sa kanila. Naghiwalay na ang magkaibigan. Bumalik sa loob ng bahay si Carlo at si Myong naman ay bumalik na sa kanyang tinutuluyan na katabi ng kulungan ng mga manok. Samantala, nakauwi na sa kanilang tinitiran sina Hidalgo at Emil. Namamaga ang paa at iika-ika si Hidalgo sa sinapit nito. Matindi ang pagkakahataw ni Myong sa kanyang binti. Subalit ang labis na minalas ay si Emil dahil bukod sa namamaga ng gusto ang kanyang mata na halos hindi maidilat, ang ilan din sa mga ngipin niya ay natanggal at sa mismong harapan pa man din. Kaya hirap din siyang magsalita ng maayos dahil maging ang nguso niya ay namamaga. Ayop ang batang yun! Bagtik na maubos ang ngipin ko! Buti nga, may natira pa sa mga ngipin mo. Grabe ka! Kumakatawa ka naman, wagas! Tignan mo nga yung binti mo! Bunti ka na malumpo! Teka lang, di mo ba namukhaan yung batang yon? Pamilyar nga sa akin eh. Parang nakita ko na. Teka. Oo nga, siya yung pangit na bata. Tama ka. Ang apo ng matandang babae na sununog ng mga tanod. Siya yung pinaparatangang aswang. Tama. Buhay siya. Buhay siya, Emil. Hindi siya nasunog. Yung lola lang niya ang nasunog. Kaya pala matindi ang galit sa atin. Dahil nga sila ang napagkamalang aswang. Kaya sila sununog ng mga tanod. Yun nga lang, sinuwerte siyang nakaligtas. Kung ganun, di talaga tayo titigilan ng batang yun. Saka nakita mo ba? May pambihirang kakayahan ng bata. Kapirasong kahoy lang ang gamit niya nang harapin tayo. Pero ganitong nangyari sa atin. Oo nga, tama kay Hidalgo. Malakas siya. May kakaiba siyang lakas. Kaya dapat balikan natin siya. Hindi ako papayag na isang batang kagaya niya lang ang aadlag sa atin. Dapat siyang magbayad. Makikita ng batang yon ang ganti natin sa kanya. Dapat paghandaan natin ang pagharap sa kanya dahil malamang nakaredy lagi ang batang yon. Ganun na nga ang gagawin natin, Emil. At titiyakin natin na may paglalagyan ng batang yon sa muli natin pakikipagharap sa kanya. Samantala, masayang ibinalita ni Carlo kay Myong ang sinabi ng kanyang mga magulang nang ipaalam nito ang tungkol sa pagtira ni Carlo sa kanilang kubo. Talaga, Carlo? Hindi sila nagalit? Oo nga. Sabi pa nga nila ayos lang yun eh. Dahil magkakaroon ng matapang na bantay ang mga alaga naming manok. Salamat naman. Salamat kung ganun. Sabi ko nga, dahil sa'yo kaya nakaligtas kami sa pag-atake ng aswang. Naniwala ba sila? Hindi gaano eh. Kasi hindi naman nila nakita na nakipaglaban ka sa mga aswang eh dahil tulog sila. Ako lang ang gising. Okay lang yun. Ang importante sa akin, okay na ako sa pagtira dito sa kubo nyo. Alam mo, Myong, ang totoo, naawa nga rin sila sa iyo eh. Dahil sa sinapit ng lola suping mo. Biglang nalungkot si Myong sa sinabi sa kanya ng kaibigang si Carlo. Sorry, Myong ah. Napaalala ko patuloy sa iyo ang lola mo. Ayos lang yun, Carlo. Nakakalungkot na talaga na wala na ang lola suping ko. Pero, nandiyan naman ang lolo Sebio mo, di ba? Oo nga.
Pero alam mo naman na kay Lola Suping ako lumaki, di ba? Huwag kang mag-alala. Meron ka pa rin may tuturing na pamilya, Myong. Andito kami ng mga magulang ko. Saka, di lang tayo magkaibigan. Parang magkapatid na nga tayo eh. Salamat. Salamat, Carlo, ha. Nako, baka magkaiyakan pa tayong dalawa. Halika na nga muna sa bahay namin. Bakit? Di ba nga, alam na ng nanay tatay ko ang tungkol sa'yo, kaya hindi na kita kailangan dalan dito ng pagkain. Pwedeng-pwede ka nang doon kumain sa bahay, para sabay tayo palagi. Oo nga, no. Ang hirap din kasi kumain mag-isa dito sa kubo. Puro mga manok lang ang nakikita ko. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na doon sa bahay. Nagluto kanina ng masarap na tinola si nanay bago siya pumunta sa tindahang pinapasukan niya. May galak sa puso ni Myong dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Naroon ang kanyang kaibigang si Carlo na nakakaintindi at nakakaunawa sa kanya. Dahil nga pinagpaplanuhan ni Hidalgo ang gagawin nilang pagbabalik at pagganti kay Myong, kaya naghanda sila. Kung dati dalawa lang sila ni Emil na humarap kay Myong, sa kanilang pagbabalik ay titiyakin nilang magdadagdag sila dahil dapat nilang tiyakin na magagapi na nila si Myong upang mawalan ng sagabal at hadlang sa kanilang mga plano para sa Baryo Recuerdo. Ayos na ang binti ko. Mabisa ang langis na ipinahid ko. Dahil yun ang ginagamit ng mga kalahi nating aswang na nasusugatan kapag napapalaban. Sana nga, ganyan na lang din ang nangyari sa akin eh. Eh kasi nga, hindi na kayang ibalik ng langis ang mga ngiping nalaga sa'yo. Hoy Hidalgo, may mga pangil pa rin ako, no? Kaya ito ang gagamitin ko kapag nakaharap natin ang batang si Myong. Kaya nga hindi tayo dapat mabigo sa susunod na makaenkwentro natin siya. Dahil may inaasahan din sa atin si Kapitan. Tama ka, Hidalgo. Mahirap kung magduda siya sa atin. Masisira ang tiwala ni Kapitan. Lalo tayo mahihirapang gumalaw dahil maging siya ay makakalaban din natin. Sa gubat kung saan naroon si Lolo Sebio, naiinip na siya dahil sa hindi pa pag-uwi ni Myong. Ilang araw na ang lumipas at hindi pa rin bumabalik ang bata. Bagamat batid niyang kayang protektahan si Myong ng suot nitong kwintas na may mutya ng paniki. Ang pagkabahala ni Lolo Sebio ay napalitan ng kasabikan nang may ilang paniki siyang nakita na umaaligid at paikot-ikot sa kanyang ulo. Kinausap niya ang mga ito. Galing ba kayo sa kapatagan, mga kaibigan? Doon sa aking apo. Kayo ang bantay niya, hindi ba? Nag-ingay ang paniki at mula sa mga huni nito, tila nauunawaan yon ng matandang lalaki. Mabuti kung ganon. Alam kong kayang-kaya niyang harapin ang kahit na anong panganib dahil tutulungan siya ng suot niyang kwintas. Salamat sa balitang dala niyo. Kaya nauunawaan ko kung hindi pa ako mapupuntahan dito ni Myong. Basta bantayan niyo siya palagi at wag niyo siyang pababayaan. Nag-ingay ang paniking kausap ni Lolo Sebio. Pagpapakita na nauunawaan nito ang sinasabi ng matandang lalaki. Sa tagal na pagtira ng matandang lalaki sa loob ng kuweba, ay nabasa na niya ang kilos at galaw ng mga paniking araw-araw niyang nakakasama. Hanggang sa sumapit na nga ang takdang araw upang muling harapin nina Hidalgo at Emil si Myong. Sa pagkakataong yun, ay nais nilang tuluyang mawala na ang bata. Handang-handa na ako at nangangati na ang mga kamay ko para iparamdam sa batang yon ang paghiganti ko, Hidalgo. Huwag kang atat, Emil. Hindi tayo pwedeng basta magpadalos-dalos at basta na lang umatake. Marami tayo kumpara sa kanya na nag-iisa lamang. Hindi pa rin natin ganong alam ang iba pa niyang kakayahan. Isang pipitsuging bata lang siya. Naunahan lang niya tayo sa naging enkwentro natin. Hindi na mauulit yun. Samantala, ilang araw nang laging naghahanda at nag-aantabay si Myong sa anumang panganib na pwedeng dumating. Sa bawat gabing lumilipas ay nagbabantay siya. Tinitiyak lamang niya na hindi siya makikita ng mga tanod na nagroronda
dahil siguradong pararatangan na naman siyang isang aswang at pagtatangkaang patayin. Samantala, ang tunay na aswang ay napaglalaruan sila at nililinlang. Sabi ko na nga, Abe, hindi ka pa natutulog, Myong eh. Anong ginagawa mo dito, Carlo? Gabi na. Hindi pa kasi ako inaantok eh, kaya lumabas ako ng bahay. Delikado, Carlo. Baka bigla na lang may dumating. Sino naman? Ang mga aswang. Wala silang oras at walang araw na hinihintay. Bigla-bigla na lang silang sasalakay. Napansin ni Carlo ang ilang paniki na lumilipad at paikot-ikot. Oh, andito na naman yung mga paniki na yan, oh. Sanay na ako sa kanila, Carlo. Mga bantay ko sila. Myong, hindi kaya inutusan sila ng Lolo Sebio mo? Di ba sabi mo, kaibigan niya yung mga paniki na yan? Tama ka, Carlo. Pwedeng ganun na nga. May narinig na ingay at tila mga yabag si Myong. Idinikit niya ang kanyang tenga sa lupa. Hoy, Myong, anong ginagawa mo? Carlo, paparating na sila. Ang mga aswang? Yun ang kutob ko, Carlo. Kaya bumalik ka na. Dali, bumalik ka na sa bahay nyo para hindi ka na madamay. Hindi, Myong, tutulungan kita. Magkaibigan tayo. Wag, Carlo. Hindi mo kakayanin. Wala ka yatang tiwala sa akin eh. Ready ako, Myong. Naganda rin ako, no? Ano? Naganda ka? Oo, Boy Scout kaya ako. Kaya lagi akong handa. May dinukot si Carlo sa loob ng kanyang suot na short. 2 balot yun ng asin na may halong sili at dinikdik na bawang. Anong gagawin mo dyan, Carlo? Ano ka ba? Takot sa asin na may sili at bawang ang aswang. Isasaboy ko to sa kanila. Uy, ayos yan, Carlo ah. Kaya alam kong matutulungan kita, Myong. Lumalakas ang ingay ng mga aswang, pati na rin ang yabag. Katunayan na malapit na ang mga ito. Kaya humanap ng lugar na mapagtataguan ang 2 bata. Doon sa lugar na makikita kagad nila ang pagdating ng mga aswang. Sapagkat kabilugan ng buwan ng mga sandaling yon, kaya naman kitang-kita ni Myong at Carlo ang pagdating ng grupo ng mga aswang. Diyos ko, Lord! Ang dami nila, Myong! Ang papangit nila! Pinagandaan nilang pag-ataking to, Carlo. Kakayanin kaya natin? Sabi ng Lolo Sebio ko, magtiwala ako sa tulong na ibibigay ng kwintas ko. Teka, ano nga palang sandata mo laban sa kanila? Gaya ng mga nauna ko nang ginamit, kapirasong sanga ng puno, sapat na yun. Kanina ko pa inihanda ang kahoy na gagamitin ko para sa kanila. Pinapabilib mo talaga ako, Myong. Ang astig mo talaga. Pinagmamasdan ng 2 bata ang pagdating ng mga aswang nang bigla na lamang napasigaw si Carlo. Naku! Kinuha niya si Carlo! May isang aswang na humila kay Carlo. Wala silang kamalay-malay na nauna na pala yun at nag-aabang sa likod nila. Hinila nito si Carlo at binitbit. Myong! Tulungan mo ako, Myong! Tulungan mo ako! Papatayin ako ng aswang na to, Myong! Tulungan mo ako! Huwag ka mag-alala, Carlo! Akong bahala! Hindi kita pababayaan! Mabilis na kumilos si Myong. Buong lakas at katapangan na sinugod ng aswang na bumitbit kay Carlo. Paulit-ulit na inihataw at iwinasiwas ang hawak na matigas na sanga ng kahoy. Tinamaan ng aswang na may bitbit kay Carlo. Subalit, hindi pa rin ganap na makakilos si Myong sa pag-aalalang baka ang kanyang kaibigan ang tamaan ng sandatang kahoy. Samantala, habang bitbit si Carlo ng aswang, ay tila nawala sa isip nito ang kanyang plano kanina. Kaya ipinaalala ito ni Myong. Isinigaw sa kaibigan ang tungkol sa ipinakita kaninang asin na nasa bulsa ng salawal. Carlo! Ang asin nasa bulsa mo! Gamitin mo! Dahil sa takot at pagkabahala, ay yun ang nakalimutan ni Carlo. Mabuti na lang at pinaalala ni Myong yun. Kaya habang bitbit ng aswang si Carlo, ay pilit na kinuha niya ang asin na nasa kanyang bulsa.
Sinira niya ang plastik na kinalalagyan nun. Nakakuha siya ng asin at isinaboy yun sa aswang na bumitbit sa kanya. Direkta sa mukha nito. Umatungal ang aswang dahil nasaktan ito sa asin na isinaboy ni Carlos sa kanyang muka. Tila asidong lumikha ng sugat na tila naaagnas sa muka at katawan ng aswang. Paulit-ulit ang ginawang pagsaboy ni Carlos sa aswang hanggang sa nabitawan siya nito. Kaya lamang, halos naroon na rin ang ibang mga aswang na handa nang umatake kay Myong. Halos grupo sila na sabay-sabay na dumaluhong sa bata. Lumiwanag ang kwintas ni Myong at dumali uli ang malakas na enerhiya sa kanyang katawan. Nawala uli ang kanyang kapansanan sa pagsasalita. Buong bilis at liksi naman na hinarap ni Myong ang mga lumalapit na aswang. Kaliwat kanan ang ginawa niyang pag-atake sa mga ito. Subalit hindi naging sapat ang liksi at lakas na meron si Myong para talunin ang mga aswang na nagtutulong-tulong para gapiin siya. Bagamat tinutulungan siya at ginagabayan ng mutya ng paniki, subalit ang kanyang lakas bilang bata ay hindi naging sapat para sa mas mahabang labanan. Unti-unti ay nakaramdam ng panghihina si Myong. Parang di sila nauubos. May mga dumadating pang ibang aswang. Wala ring nagawa si Carlo dahil ang sandatang asin na kanina'y ginagamit niya ay naubos na rin. Kaya nagkubli na lamang ito sa isang lugar. Pinanood ang pakikipaglaban ni Myong sa mga halimaw. Dahil ramdam ni Myong na nanghihina na siya, wala siyang ibang makakapitan ng pagkakataong yun kundi ang kanyang suot na kwintas. Hinawakan niya at bumulong ito dito. Bulong na paghingi ng tulong. Pagkaraang bumulong ni Myong ay pinilit niya ang kanyang sarili upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban at pagharap sa mga aswang. Habang pinagsisikapan ni Myong na harapin ng mga aswang, ay may kung anong tila ugong siyang narinig. Papalakas ng papalakas ang ugong na yon na tila paparating na buhawi. Napatingala siya sa impapawid. Maliwanag ang buwan, subalit may nakita siya na tila maitim na ulap patungo sa kinaroroonan niya. Ganun na lang ang pagtataka niya na ang tila maitim na ulap ay nakita niyang merong maraming mga mata. Sa kanya na pagtanto na hindi itim na ulap ang dumating, kundi laksa-laksang mga paniki. Yun ang naging sagot sa kanya ng mutya na kanyang binulungan. Ang laksa-laksang paniki ay nagtulong-tulong upang atakihin ang mga aswang. Sinasabing alagad din ng dilim ang mga paniki, subalit ng pagkakataong yun ay inatake nito ang mga aswang. Sa dami ng mga paniki na may matutulis na ngipin na lumusob sa bawat aswang na naroon, ay hindi malaman ng mga ito ang gagawin. Nagwawala at pilit na pinapalis ng mga aswang ang mga paniki na umaatake sa kanila. Lumilikha yun ng maliliit na sugat sa kanilang katawan. Ayaw silang tigilan ng mga paniki hanggat meron silang hininga. Wala ring magawa ang magkaibigang Hidalgo at Emil na hindi makapaniwala na sa mga ngipin lang pala ng laksa-laksang paniki matatapos ang kanilang buhay. Hindi naman makapaniwala si Carlo sa kanyang nakita. Noon lang siya nakasaksi na ganung karaming paniki. Nang matiyak na mga paniki na wala nang gumagalaw na aswang, ay pinagtulungan din nilang dagitin at bitbitin ang mga patay na aswang at inilipad yun papalayo. Hanggang sa ganap nang mawala ang mga paniki na tumulong kay Myong. Grabe yun, Myong. Ang daming paniki nun. Tinulungan nila ako. Mahusay pala mo siya ng paniki na binigay sa'yo ni Lolo Sebio mo. Oo nga, wala na mga aswang. Naubos na din sila. Sa kuweba na kinaroroonan ni Lolo Sebio, ay nakita niya ang pagbalik doon ng mga paniki na tumulong kay Myong. Salamat sa inyo mga kaibigang paniki. Hindi nyo pinabayaan ang aking apo. Maaasahan talaga kayo kahit kailan. Tila naging napakahaba ng gabing lumipas para kay Myong at Carlo. Ang pangyayaring yon ay mahirap nilang makalimutan. Dahil sa pagkalipol ng mga aswang, ay tiyak na babalik na ang katahimikan at kapayapaan
sa Barrio Recuerdo. Bumalik na si Carlo sa loob ng kanilang bahay at si Myung ay kailangan na rin magpahinga dahil nakaramdam na siya ng pagod. Yun na rin ang kanyang magiging huling gabi sa kubo na tinuluyan niya. Kinabukasan ay nagising si Myung dahil sa ingay ng mga manok. Inakala ng bata na naroon si Carlo at nagpapatuka ng mga manok. Lumabas siya ng tinutuluyang kubo. Pagkabukas niya ng pinto ay nakita niya ang isang tao na nakatalikod na tila naghihintay. Naisip niya na baka tatay o nanay yun ni Carlo at ibig siyang makita. Subalit ang taong yun na nakatalikod ay tila pamilyar kay Myung. Kinabahan siya at nag-aatubiling lumapit na may pagtataka. Bago pa siya makalapit ay tumayo ang taong yun at humarap kay Myung. Hindi makapaniwala si Myung sa kanyang kaharap. Naroon ang pagtataka, pagkagulat na sinundan ng pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Nanginginig ang labi na nagsalita. Lola Suping! Myung, Apo! Apo ko! Buong higpit na nagyakapan ang maglola. Buhay ka! Buhay ka, Lola Suping! Salamat sa Diyos! Buhay ka, Lola Suping! Oo, Apo. Pinalad ako makaligtas sa sunog na yon. Pinilit kong gumapang papalabas ng kubo pang nasusunog. Heto nga, sunog ang aking braso. Pero ang mahalaga ay nakaligtas ako, Apo. Pero, bakit ngayon lang po kayo nagpakita, Lola? Dahil nag-ingat ako, Apo. Nagtago ako sa isang lugar na hindi ako makikita ng kahit na sino para din sa aking kaligtasan. Hanggang sa malaman ko na narito ka sa bahay ng kaibigan mo, Apo. Lola, wala na po mga aswang. Patay na po silang lahat dahil po sa tulong ng mutya ng paniki na binigay po sa akin ng Lolo Sebio. Kaya tama lamang na sinunod mo ang utos ko, Apo. Dahil nga may maitutulong sa iyo ang aking kakambal. Lola, hinihintay po niya tayo sa kuweba. Oo, Apo. Pupunta tayo doon. Mas gusto kong doon na rin tayo manirahan kasama niya. Payag po ako, Lola Suping, kung doon po natin matatagpuan ng kapayapaan na hinahanap natin. Pero, dahil sa pagtataglay mo ng mutya ng paniki, Apo, kailangan mo pa rin ipagpatuloy ang tungkuling nakakabit dyan. Opo, Lola Suping, pero ang nais ko rin po, magkasama-sama po tayo ni na Lolo Sebio. Bago tuluyang umalis ang maglola, ay nagpaalam sila kay Carlo. Hindi ito makapaniwala na buhay pa ang Lola Suping ni Myung. Alam ni Carlo na mapapalayo uli sa kanya ang kanyang kaibigan. Subalit kung ito ang makakapagpasaya kay Myung, ay magiging masaya na rin siya para dito. Sa pagdating ni na Lola Suping at Myung sa kuweba, ay kanina pa pala naghihintay si Lolo Sebio. Nalaman niya ang pagdating nila dahil sa kaibigang paniki. Masaya si Lolo Sebio na buhay pa ang kanyang kakambal at minsan pa'y magkakasama sila. Doon sa lugar na mahahanap nila ang tunay na katahimikan. Alam nilang magiging ganap ang kanilang kapayapaan at kaligayahan at may paramdam sa isa't isa ang pagmamahal. Sa mundong ito na puno ng ligalig at kaguluhan, wala tayong ibang inaasam kundi mahanap ang katahimikan, ang magkaroon ng kapayapaan sa isipan na malayo sa kaguluhan at kasamaan. Bagamat ang totoo'y mahirap itong masumpungan, pero umaasa na isang araw, ito ay ating matatagpuan.